Selfie daw muna bago kulong. Diyos ko po, nakakatuwa mga kababayan kasi pabata ng pabata ngayon ang lumalaban sa mga kurakot. Alam niyo, nakaka-impress. Is it because of our ages na mga ating? Kasi 19 na ako magka-20 na ako sa February. Ang babata ng mga kongresista at nakakatuwa kasi mulat na sila. Nung una, dahil nga po anak ni Legarda, itong isang bagets na congressman na si Leandro, medyo ano pa ako, no, I had my reservations pa with him kasi nga, naku, anak ni Legarda eh. Si Legarda na yun eh. Very ano rin, parang ano, no, parang trapo ang dating. Yeah, whatever that is. Xenomorph. So nakaka-amaze na itong mga bata lumalaban. Anyway, full of energy itong mga to. Kung tutuusin, hilaw pa nga sila, no? Hilaw pa when it comes to political arena and maturity, full of political maturity, kung ano man tawag nyo dyan. Kumbaga, kahit sa experience, bagito pa. Pero nasa tama ang direksyon. Kasi lumalaban eh. So of course, Kiko is identified na as nauna at least between him and Leandro, nauna si Kiko, no, ilang buwan nang bumabanat ito. And kung ano-ano nang accusations kasi may sarili siyang identity, may meow siyang eksena, no. Cat lover nga ito. Diyos ko po, Ginoo ko, I love cats. Pasensya na kung may mga nasasaktan akong cats. Hindi ko sinasadya. I'm sorry. It won't happen again. No. Nagigilty ako mga ating. Pag mga pusa ang pinag-uusapan. I was not a cat lover. May singit ko lang mga ate at kuya. No? I was not a cat lover. I am a dog person. Mas preferred ko yung mga aso kasi madaling amuin, ganyan. Ang pusa kasi unpredictable ba? Minsan mabait, minsan nangangalmot. And may mga experiences ako mga ating na yung kalmot sa akin ng mga pusa naming alaga ay ang tagal mag-heal kasi ang talas ng kuko nila, no, para kang ginasgas ng blade. Umiinit talaga ulo ko. But eventually po, nagkaroon din ako ng maraming pusa sa Pilipinas dahil nga yung mga stray cats, kapag nagpakain ka ng isa, magtatawag ng kanilang mga kumare. Tapos kinabukasan, 2-3 na yung pusang nakikikain sa flat ko. And then nagkabuntis-buntisan, nagkaanak na, dumami na ang pusa ko. No? Nakakaawa naman. Hanggang CCTV ko na lang sila mapapanood mga ating. May CCTV ang aking flat. Okay. Anyway, going back, mga bata itong mga bumabanat ngayon. And may isa palang kongresista na mas matindi pa ang kanyang allegedly ibinubulgar nga nitong isang batang congressman na anak ni Legarda, na si Leandro nga, anak ni kumaring Lauren Lee. No, na, ewan ko, bala kayo dyan. Atikid, yaman na siya, no? Bisaya man na siya, no? Daw sa Ilongga, man gani. Anyway, binulgar ng, parang kabangayan ni Leandro Liviste. Hindi pala siya Legarda, right? Legarda si Lauren, pero yung tatay niya Leviste. Okay. Leandro Legarda Leviste. Ang mga Leviste po ay known rich in Batangas. There's maybe sina Lauren din yung may-ari. May island there in Batangas na pag-aari nila buong isla. I think nasa western part ng Batangas. Basta somewhere there in Nasugbo. May isla dyan na pag-aari ng mga Leviste. So itong napangasawa ni Lauren Lee na isang Antiqueña. I think Antiqueña yung si Lauren Lee, no? And then, nanay ni Leandro, ang napangasawa niya ay Batanggenyo, Leviste, mayayamang angkan sa Batangas. So, yung ibinulgar ni Leandro Leviste na congressman ng Batangas ay isang politiko sa Batangas na mas matindi pa pala, allegedly, mas malalaki ang napera sa mga insertions or ghost projects. Kasi ang dami raw projects nito. Alright? Yung mga sasakyan daw ng mga Diskaya, na ilan yun? 25 mahigit. Sisiw raw yan. And nag-iingat nga ako mag-vlog kasi diba, taga Southern Luzon ako. I have relatives in Batangas. Tapos Batanggenyo itong binabanata ni Leandro. Anyway, hindi naman ako hindi ako kaaway niya. Ang kaaway niya si Leandro Leviste.
Itong isa sa mga bagets ngayon na nag-selfie, no? Hinila niya yung binabanatan niya. I think sila yung magkatunggali talaga. Na magkakasama sila sa lower house. Hinila niya at nagpicture sila. Biro mo yun, kumbaga parang magkaaway eh. Binubulgar ni Leandro Leviste yung baho nung Guardiola. Guardiola is known, at least familiar to me, no? Common name, last name in Batangas din. Isa sa mga apelyido sa Batangas, yung Guardiola. No? Actually, yung mga Guardiola, maraming gwapo yan. Gwapo kaya itong kaaway ni Leandro, malay ko. Anyway, talagang kaaway nga niya, mga ating. Basahin ko yung article, ha? Nako, Crappler pa yung ating source. Basahin ko. While delivering a speech that opposed the House Ethics Committee's recommendation to suspend, kasi pinagtatanggol din po ni Leandro Leviste ang bagong kalaban ni Marcos Jr. na si Kiko Barzaga. Biro mo yun, sinuspend nila mga ating. Ginigipit. Right? Imbis na ang gipitin ng mga buhaya ay ang mga kauri nila na nagnanakaw ng bilyon-bilyon, ang ginigipit ay ang pumupuna kay Marcos Jr. Bakit? Hindi labag ba sa batas yan? Hindi ba di ba pinoprotektahan nga ng saligang batas pa, hindi lang batas ang kalayaan nating magsalita? Kung hindi satisfied si Kiko Barzaga sa pamumuno ni Ngiwi karapatan niya yun. Besides mga ate at kuya, hindi dapat balat sibuyas ang mga politiko. Pinasok nyo ito, alam nyong public officials kayo, nasa public eye kayo, asahan nyong may mga kritiko. Kaya nga binabantayan kahit lifestyle nyo Paulit-ulit tayo, 6713, di ba? Yung Republic Act 6730, yung Code of Ethics, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Hindi lang yung mga binoto, pati yung mga nagtatrabaho, kasi hodang clerk ka sa munisipyo or city hall. Basta empleyado ka, okay, ng pamahalaan, at lalong-lalo na kung ibinoto ka, mamuhay ka ng payak. Have a modest life. Huwag maluho, huwag i-flaunt ang mga mamahaling gamit. Kasi baka mamaya ma-lifestyle check ka nga, hihingin pa yung salin mo, bakit bigla kang yumaman? Ito daw si Guardiola, according to Leandro Leviste, ay sandamakmak rin ang mga luxury cars. At maraming ang mga projects in Batangas, I think in mataas na kahoy, if not in Cuenca. Anyway, baka nandito sa article, basahin ko lang Representative Guardiola, Edwin Guardiola pala yun, na higit pa raw ang yaman kaysa sa mga diskaya. Who was present in the plenary, Leviste has accused Guardiola of orchestrating a scheme to buy and sell public works projects. Nagbabuy and sell? Mga projects? Paano yun? Like, kami ang bibili siya ng proyekto. Magpapagawa kayo ng may project kayo na magpapatayo kayo ng malaking rebulto sa amin ng Baluarte, ganun siguro, no? May kailangan kayong datong. I'm not saying na ganito ang ginagawa nung Guardiola. Ito lang yung interpretation ko. Sinong gusto magpatayo diyan ng monumento doon sa bayan namin itayo? Magkano kailangan mo para doon yung project na yan? Yun yung buy. And then maybe magsisell ng projects. Ikaw na tumanggap nito, hindi ko na masa pa. Ganun, no? Magpapagawa di umano ng ano kaya pwedeng ipagawa? Tulay. Halimbawa lang, tulay. May magpapatayo daw ng tulay na bilyones. Ito, bilhin mo na ito. Ikaw na ang gumawa nito. Pero ang komisyon. Ganun ba yun, mga ating? Anyway, may buy and sell daw. At ang nagbubulgar nito ay si Leandro Leviste. Before the vote, Leviste initiated a selfie with Guardiola, who appeared caught off guard by the move. Kaya may kuha silang picture. Ito ay split second lang, mga ating, nasa thumbnail natin, na parang pumayag. Pero actually, 1 second lang ito. Parang nagulat lang, na may camera ng umiti. And then, nung nalaman na si
Leandro yung kasama or yung nag-take ng picture, inisnab. Inisnab si Leandro Levis, iniwanan. Oh, ito pa yung puna ni kumbaga parang sinusuportahan ni Leandro Leviste, itong panggigipit kay magkampihan na sila mga bata. Ay, kumusta si Sandro? Bata rin yun. Meron ba siyang simpatsya at empathy sa mga katulad niyang bagitong congressman? Mga bagong sumisibol na mga leader or representatives? Mahiya naman tayo na inuuna natin ang suspension ni Congressman Barzaga kaysa sa ating kasamahang iniuugnay sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso sa DPWH na hindi iniimbestigahan ng Kongreso. Bakit hindi naman, pinuna rin naman ni Kiko Barzaga si Tambaloslos, no? Right? Pinupuna niya na isa nga rin sa kurakot. Pero wala na hindi na Speaker of the House, si Tambaloslos. And ang bagong target ngayon ng mga banat ni Kiko Barzaga, na representative ng Cavite, ay directed na kay Ngiwi Jr. Parang alam na niya kung sino ang mastermind ng nakawan na ito. Diba? So, dahil bumabanat si Kiko Barzaga kay Ngiwi, ginigipit siya ng mga buhaya. Ang pagkakaalam ko mga ate at kuya, halos more or less than 250 congressmen ang bumoto para isuspend si Kiko Barzaga. 300 silang mahigit. So, ibig sabihin, wala pang 100 ang matinong kongresista? Ganun ba yon? Lahat ng mga buhaya sa lower house, bulag, pipi at bingi, or kakuntsaba, or baluktot ang pag-iisip, or halang ang kaluluwa. Kaya nga tinatawag silang House of Representatives. Ayan na. Diba? Parang reputasyon na yan ng mga congressman, mga ating. Na kapag congressman ka, buhaya ka, dapat ang damit mo may logo ng buhaya. Dapat ang damit mo lakos. Bagay sa'yo. Tapos ganyan ang ginagawa. Kaya nga may proposal na dapat i-abolish na lang ang Congress. Kasama ang Senado sa Congress. Hindi lang lower house. Abolish na lang. Pero of course, mahirap yan. Sino ang gagawa ng batas na akma sa panahon? Kasi yung ibang batas ay luma na. Kung may batas man na paparusa sa kriminal, minsan barya na lang yun sa kriminal. Say, may batas na magpaparusa ng 10,000 pesos lang sa isang krimen na grabe ang damage na nakukos. So, kailangan ng panibago or maybe baguhin yung law na yun at trabaho yan ng mga congressmen or ng mga legislators kasama ang senador. Kung i-abolish natin, paano ma-update? Paano magiging dynamic ang batas ng Pilipinas? And up to date? Yun din yung dilema. Pero kaya lang mga ating may dilema at may dilema sa lower house na nakakapagtakang nanalo ang kanyang ML party list. Congresswoman na ngayon si Dilema. Si Dilema. No? Tapos ganito, lagpas kalahati. Halos 1/3, lagpas 2/3 ng mga buhaya, inuuna ang panggigipit. Parang pinoprotektahan nilang lahat ang institusyon nila na huwag tuluyang masira. Si Garin may ngak-ngak kanina no? Pinipilit nilang i-rebuild ang nasirang reputasyon. Hindi nyo marirebuild yan kung tuloy pa rin kayo sa pagnanakaw. At ngayon may mga batang kaaway ang mga matatanda ng buhaya. At lalong-lalo na si Marcos Jr., anong ginagawa? Ginigipit. Kaya saludo sa mga bagong kongresista na naglalakas loob na gibain ang sistema, banggain ang mga may power na at inugat na sa pagnanakaw. Tama? At sana ay dumami pa sila. No? Kasi dito kumukuha ng inspirasyon at pwedeng kumuha ng inspirasyon tayong mga nawawalan na ng pag-asa at lalong-lalo na po ang mga bata ring henerasyon. Tama ba? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe po kayo.